eto, mga ka-PL, nakakagimbal at nakakapanggalaiti ho na balita. Alam nyo ho bang mahigit po sa kalahati ng 6.33 trillion national budget for 2025, mga kababayan, ay nalustay na pala di umano ng Administrasyong Marcos, mga kababayan, nang wala man lamang tayong nalalaman kung saan po nila inilagay yung mga nalustay ho nila. O eto ho, mga kababayan, ang kabuuang budget ng nalustay na nila at ng natitira na lamang ho, mga kababayan. Kawawang mga taxpayer, kawawa naman po tayo, mga kababayan. Napakalalaki ho ng tax na binabayaran natin, pero ganito lamang po nila kadali lustayin ang ating mga buwis, mga kababayan. O eto ho, nako, matindi ito. O pakishare nyo po ito, mga kababayan, nang malaman po ng ating mga kababayan kung gaano po kalustay ang Administrasyong Marcos. Yan, basahin ho natin. O, saan galing itong balita? Malaya Business Insight, mga kababayan. Kailan po ito na-release? Noong February 14, 2025 ho, mga kababayan, February, itong buwan lang na ito. Oh, DBM, 64.9% of 2025 budget release as of January pa lamang, mga kababayan. January pa lang. Wala na halos laman ang kabanang bayan, mga kababayan. 4.1 trillion of the 6.33 trillion national 2025 full year program has been released as of January 31, mga kababayan. Gaano daw po kalaki ang na-release na nila? 4.1 trillion na, mga kababayan. Ang kabuuan naman po ng national budget for 2025 ay 6.33 trillion. Ang natitira, eto, the remaining balance for the year is 2.22 trillion na lamang po, mga kababayan. Magkakasya ba yan? February pa lamang ho ngayon. Meron pang natitirang 10 buwan na tatakbuhin po natin, mga kababayan. Ito na lamang po ang budget natin. 2.22 trillion na laang. Tapos, yung kay Inday Sara na 125 million lang. Napakaraming umuusig na ngayon sa pangalawang Pangulo. Dinala pa nila sa impeachment. Gusto na nilang patalsikin ang ating pangalawang Pangulo sa napakaliit na halaga lamang kontra dito ho sa mga nalustay na ho nila. Tanong, kayo na po ang sumagot, mga kababayan, sino po ang mas karapat dapat na ma-impeach? Si BP Sara o yung bangag? Kahit na ganito po ang balita natin ngayon, mga kababayan, nakakapanggalaiti, iidaan pa rin po natin ito sa patawa-tawa lang para hindi ho tayo ma-stress. Tuloy, napakomment po na naman itong aking tiyuhin na si Tito Jason sa Bisaya ho itong unang sinabi niya, pero tatagalogin ko. Ayan ang sabi niya, nindot na. Enero pa lang. Kumbaga sa Tagalog pa. Maganda yan. Enero pa lang.
You questioned 125 million obligated in 11 days. Yung kay Inday Sara nga. This is 4 trillion and 100 billion out in less than 20 working days. Yan na nga mga kababayan. Yung kay Inday, 125 million laang na gastos, na ubos sa 11 días, samantalang itong sa Administrasyong Marcos, mga kababayan, 4.1 trillion pesos, mga kababayan, na ubos, na lustay ho sa loob lamang ng 20 días. Sino ngayon ang malala? Sino ngayon ang mas karapat dapat mapalayas? Kayo na lamang po ang sumagot. Tuloy ko yung basa. Parang nilusob ang kaba ng bayan ng mga tulisan. This one is for the book. Pakishare nyo po nang malaman po ng ating mga kababayan, sa mga kakilala ninyo, sa mga paryente ninyo, nang malaman po nila na ganito po kalustay, mga kababayan, ang Administrasyong Marcos. Hindi naman siguro ito paninira. Business Insight po ang pinanggalingan. Ayon di umano ito sa DBM, mga kababayan. Kilala nyo naman siguro kung sino itong si DBM. Ngayon, kung sasabihin nilang gumagawa tayo ng fake news, abay hanapin nila dito sa article ng Business Insight at tanungin nila ang DBM kung totoo ba itong balitang ito. Hindi naman siguro magsisinungaling ito sila. Nagsasabi lang sila ng katotohanan, mga kababayan. Sino ngayon ang lustay? Si BP Sara o yung ngagba? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. Grabe na ho ito. Kawawa po yung ating mga kababayan na taxpayer. Tayong lahat. Saan tayo pupulutin ito bago magtapos ang itong taon na ito, 2025? Wala na tayong budget, so anong gagawin? Magbebenta na naman. Mangungutang na naman. Napabalita na ho na magbebenta di umano sila ng mga maliliit na property ng gobyerno para magamit di umano sa mga gagawing project nitong si Bangag. Teka, magtatanong kami sa inyo, may naibenta na ba kayo o wala pa? Baka naman, magugulat na lang kami napakarami na ninyong naibenta nang walang nalalaman ng taong bayan. Sana, kahit napakaliit na ari-arian ng ating bansa, balita ho ninyo kung naibenta na ninyo, hindi yung manggagaling pa sa iba o sa iba pa namin malalaman. Maging transparent naman sana kayo sa lahat ng Pilipino, nang hindi kayo napaparatangan na mga kawatan. Ang tanong kung ito ba'y paratang lang o sadyang may katotohanan. Kaya naman tuloy, mga kababayan, si Atty. Vic Rodriguez, noong mga nakaraang linggo, noong mga nakaraang buwan, lagi ho itong sinasabi. Uulitin ko lang po, babasahin ko ng manariwa po sa ating kaisipan itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Okay? Ayan ang sabi niya. Ninakaw ng administrasyon ang nawawalang 117 billion pondo ng PDIC. Ano sabi? Ninakaw ng administrasyon ang nawawalang 117 billion pondo ng PDIC. May nawawalang pondo ang PDIC. Ninakaw di umano ng Administrasyong Marcos. Ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan.
Aba, matindi. Tama nga si Rowena Guanzon. Ha? Kawatan, kawatan, kawatan. Oh, si Bangag. Oh, ito pa. Bukod sa 60 billion pondo ng PhilHealth na illegal, garapal at lantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bansa para pondohan ang kapritsyo ng mga mambabatas. Nawawala ang 117 billion pondo ng PhilHealth ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Maliban po sa mga nawawalang pondo at mga naibenta, ano pa kaya ang isusunod nila, mga kababayan? Huwag ho tayong magtaka na baka isang araw dahil sa inis nitong singagba sa mga Duterte, baka ang Davao City ibenta niya sa iba. Nako, wag naman sana. At susugurin na talaga siya ng ating mga kababayan na nanggagalaiti na sa kanya. Hanggang dito lamang po. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.